Sa isang liblib at tahimik na baryo, mag-isang naninirahan si Mang Isko, isang 65 taong gulang na magsasaka. Wala siyang asawa, wala ring anak. Tanging ang lupa at araw ang kanyang naging kasama sa mahabang panahon. Sanay na siya sa init ng araw. Ang kanyang balat ay kayumanggi, bakas ng mahabang taong pagbubungkal ng lupa. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo, patunay ng walang sawang pagkayod para lamang mabuhay. Simple ang kanyang pamumuhay. Araw-araw, suot ang puting t-shirt at kayumangging pantalon, tahimik siyang nagtatrabaho sa bukid mula umaga hanggang dapit hapon. Madalas siyang magdasal ng mag-isa. Panginoon, hindi ko po hinihiling ang yaman. Ang sapat lang po araw-araw at lakas ng katawan para magtrabaho. Isang umaga, habang binubungkal ni Mang Isko ang lupa, may tumama sa kanyang araro. Tok! Napahinto siya. Hinukay niya ang lupa at doon niya nakita ang isang lumang palayok, kalahating nakabaon sa putik. May kakaibang mga ukit ito at tila may bigat kahit walang laman. Mang Isko, bulong. Matagal na itong narito. Bakit ngayon ko lang nakita? Dinala niya ang palayok sa kanyang maliit na kubo at inilagay sa isang sulok. Kinagabihan, matapos siyang kumain ng kaunting kanin at tuyo, tahimik siyang natulog. Kinabukasan, paggising niya, napansin niyang may bigas sa loob ng palayok. Hindi marami, hindi rin kaunti, sapat lang para sa isang araw. Araw-araw ganoon ang nangyayari. Kapag ginagamit niya ang bigas, kinabukasan ay muli itong napupuno. Laging sapat, hindi kailanman umaapaw. Sabi ni Mang Isko, "Salamat po, Panginoon. Sapat na sapat ito." Hindi sinubukan ni Mang Isko na paramihin ang laman ng palayok. Hindi niya ito itinago. Hindi niya rin ginamit para mag-ipon. Ginamit niya ito ayon lamang sa kanyang pangangailangan. Isang taong mag-isa, kontento sa payak na pamumuhay. Kapag may natitirang bigas, hindi niya ito sinasayang. Maingat niya itong niluluto. Inaalala ang hirap ng bawat butil. Ang biyaya ay hindi para abusuhin, kundi pasalamatan. Isang gabi, matapos siyang magdasal, napansin niyang tila wala na ang kakaibang pakiramdam sa palayok. Kinabukasan, wala na itong laman. Lumipas ang mga araw, hindi na muling napuno ang palayok. Isa na lamang itong karaniwang sidlan, may lamat at kupas. Hindi nagalit si Mang Isko. Hindi siya naghinanakit. Tahimik niyang tinanggap at muling bumalik sa pagbubungkal ng lupa. Dumating ang panahon ng anihan. Sa kabila ng kanyang edad at pagod, ang kanyang bukid ay namunga ng masagana. Hindi sobra, hindi kulang, ngunit sapat upang siya'y mabuhay ng maayos. Doon niya naunawaan. Ang palayok ay hindi pala para magbigay ng yaman, kundi para ituro sa kanya ang kasapatan at pasasalamat. Nanatili ang palayok sa sulok ng kubo, tahimik, walang hiwaga. Ngunit si Mang Isko ay nagpatuloy sa kanyang buhay, mag-isa, ngulit payapa. Hindi mayaman, ngunit hindi rin nagkulang. Sa bawat pagsikat ng araw, muli siyang nag-aararo,
dala ang aral na iniwan ng mahiwagang palayok. Ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa dami ng tinatanggap, kundi sa pusong marunong makontento at magpasalamat. Ang sapat ay isang himalang hindi nakikita ng sakim.